Magandang araw po Kuya Eric at sa lahat ng taga-subaybay sa iyong channel. Tawagin mo na lang akong Evelyn. 57 taong gulang na sa kasalukuyan. Ang kwentong aking ibabahagi ay hango sa tunay kong karanasan. Kahit ilang dekada na ang nakakaraan ay hindi ko pa rin makakalimutan ang karanasang yun sa aking buhay. 11 taong gulang ako noon nang dumating sa bahay namin ang tiyahin kong si Tia Susan. Panganay na kapatid ni Mamay si Tia Susan at nakapag-asawa ito sa isang malayong probinsya. Tuwang-tuwa si Mamay nang makita ang kanyang ate. May ilang taon na rin kasi silang hindi nagkikitang magkapatid. Ayon kay Tia Susan ay ikakasal na ang kanyang panganay na anak na si Kuya Tony. Inimbitahan ni Tia Susan si Mamay para tumulong sa pagluluto. Wala namang ibang kamag-anak na pwedeng mayaya si Tia Susan dahil dalawa lang silang magkapatid ni Mamay. Kaagad namang pumayag si Mamay na dumalo sa kasal ng aking pinsan. Kinausap ko si Mamay at sinabi ko na sasama ako sa kanya. Matagal ko nang gustong makarating sa lugar ni na Tia Susan, pero hindi naman ako pinapayagan ni Mamay sa tuwing sasabihin ko na magbabakasyon ako doon. Sa tulong ni Tia Susan ay napapayag ko din si Mamay. 2 linggo mula ng araw na yun ay gaganapin ang kasalan sa bahay ng mapapangasawa ni Kuya Tony. Masayang masaya ako ng mga sandaling yun dahil sa wakas ay makakarating din ako sa ibang lugar. Madaling araw pa lang ay nakaabang na kami ni Mamay sa tabi ng kalsada. Hinihintay namin ang pagdaan ng first trip na bus. Hindi nagtagal ay nakasakay na kami ng bus ni Mamay. Paulit-ulit akong binibilinan ni Mamay na huwag akong basta makikipagkaibigan. Kailangan maging maingat ako dahil hindi ko kabisado ang lugar na aming pupuntahan. Tumango naman ako para mapanatag na si Mamay. Isang tapik sa aking balikat ang nagpagising sa akin. Si Mamay, nakatayo na sa harapan ko at bitbit na ang kanyang bag. Ayon kay nanay ay nasa pantalan na kami. Pinapatayo na niya ako para bumaba sa bus. Nagmamadali ko namang dinampot ang bag ko at isinukbit sa aking balikat. Nakipag-unahan kami ni Mamay sa pila para kumuha ng tiket sa barko. Sandali lang kaming nakabili ng tiket kaya nauna na akong tumakbo paakyat sa barko. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita at makakasakay ako ng barko. Walang pagsidla ng tuwa na aking naramdaman sa mga oras na yon. Malaya ko nang napagmasda ng napakalawak na karagatan. Ang paghampas ng mga alon sa ibaba ng barko ang nagpapaugoy upang gumalaw ang barko. Nakaramdam ako ng pagkahilo kaya naupo muna ako. Ilang upuan lang ang pagitan mula sa upuan ni Mamay. Halos kakaupo ko pa lang nang biglang may nagsalita sa tabi ko. Nalingunan ko ang isang matandang babae. May inaabot siya sa akin pampatanggal daw yun ng pagkahilo. Natawag ang pansin ko sa kakaibang singsing na suot nito. Isang kulay itim na singsing na may nakaukit na malabong letra sa ibabaw. Ang aking nakita na suot ng matandang babae. Tila napansin niya na tinitigan ko ang singsing, kaya mabilis niyang ibinaba ang kamay niya. Maanghang ang gamot na ipinahid ko sa aking ilong at sentido. Ibabalik ko na sana ito sa matanda subalit bigla na lang siyang nawala sa tabi ko. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Hinanap ng mga mata ko ang babae upang isauli ang gamot na ipinahiram niya sa akin. Isang pabulong na boses ni Mamay ang aking narinig sa likuran ko. Ayon sa kanya ay nakita niya ang pakikipag-usap ko sa matandang babae. Pinagalitan niya ako at sinabi na huwag kong kakalimutan ang lahat ng sinabi niya sa akin bago pa kami umalis sa bahay. Ibinulsa ko na muna ang kulay dilaw na lalagyan ng gamot sa hilo. Ilang sandali ang lumipas ay unti-unti ngang nawala ang aking pagkahilo. Hanggang sa nakaramdam ako ng pagbigat ng pantog ko. Nagpaalam ako kay Mamay na kailangan kong pumunta sa banyo. Pasuray-suray akong bumaba sa ikalawang palapag ng barko dahil nandoon ang banyo. Napakaganda ng panahon ng araw na yon.
Kumikislap ang sinag ng araw sa tubig dagat. Kararating ko lang sa banyo nang may namataan akong nakapila sa labas ng banyo na pambabae. Hindi ako maaaring magkamali. Siya yung matanda na nagpahiram sa akin ng gamot sa pagkahilo. Nagulat siya nang tapikin ko siya sa balikat. Nakangiti kong inabot sa kanya ang gamot. Pagkatapos ay nagpasalamat ako sa matanda. Isang matamis na ngiti din ang iginanti niya sa akin. Dahil nagkasunuran lang kami sa pila, ay tinanong ako ng matandang babae kung sino ba ang kasama ko sa biyahe at kung saan kami pupunta. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Mamay na huwag basta magtitiwala sa kahit na kanino. Hindi ko na nagawa pang sagutin ang tanong ng matanda dahil lumabas na ang babaeng nasa loob ng banyo. Nilingon ako ng matandang babae. Bigla akong kinabahan dahil kahit nakangiti siya sa akin ay may kung anong kakaiba akong naramdaman sa kanya. Makalipas ang halos 3 oras na paglalayag ay narating na rin namin ang Pantalan. Hindi ko na muli pang nakita ang matandang babae hanggang makababa na kami ni Mamay sa barko. Mula sa Pantalan ay naglakad kami ni Mamay papunta sa isang kainan. Nakaramdam na kami ng gutom ni Mamay dahil magtatanghalian na noon. Kampante akong naupo sa isang mesa habang si Mamay naman ay pumunta sa mga nakadisplay na putahe sa unahan. Maraming tao sa mga oras na yon. Halos mapuno ang karinderya sa mga nag-uunahang customer. Mula sa kinauupuan ko ay may isang pamilyar na figura akong namataan. Ang matandang babae na nakausap ko sa barko. Naghahanap ito ng mauupuan sa loob ng karinderya. Wala nang bakanting upuan akong nakita para sa matandang babae. Dahil pang-apatang tao naman ang mesang napili namin ni Mamay. Nagmamadali akong nilapitan ng matandang babae para alukin na sa mesa na namin siya maupo. Napangiti na naman ito sa akin at nagpasalamat. Inalalayan ko na siyang maupo sa tabi namin ni Mamay. Nahuli kong nakatingin sa akin si Mamay. Nakabalik na pala ito sa mesa na napili namin. Nagulat ako dahil hindi siya galit sa akin. Bagkus ay nakangiti si Mamay nang makita niya na tinutulungan ko ang matandang babae. Nakahinga ako ng maluwag. Akala ko kasi magagalit na naman siya sa akin. Binati ni Mamay ang matandang babae na nagpakilala bilang si Nanay Lucy. Ayon sa matanda ay maswerte si Mamay sa pagkakaroon ng anak na tulad ko. Palihim akong natuwa sa papuring yun sa akin ng matanda. Sabay-sabay na kaming kumain habang paminsan-minsan ay nag-uusap silang dalawa. Natapos ang pananghalian namin na parabang napasarap ang kwentuhan ni Mamay at ni Nanay Lucy. Mula sa karinderya ay naglakad kami ni Mamay pabalik sa Pantalan. May mga bus na dumadaan doon papunta sa bayan ni Tia Susan. Naiwan sa karinderya si Nanay Lucy dahil susunduin daw siya ng kanyang anak. Sa wakas nakasakay na kami ni Mamay sa bus. Sabi ni Mamay ay 2 oras pa ang biyahe namin bago kami makarating sa bahay ni Tia Susan. Kampante akong naupo sa pinakagitnang upuan ng bus. Katabi ko si Mamay at naaaliw niyang pinanunood ang mga tanawin sa labas ng bintana. Nakaramdam ako ng pagod at antok habang nasa bus. Nagpaalam ako kay Mamay na iidlip na muna ako. Nagulat ako nang biglang hinawakan ni Mamay ang kanang kamay ko. May kinapa siya sa bulsa ng suot niyang pantalon. Napakunot noo ako nang isuot niya sa kamay ko ang isang kulay pulang porselas. Nagawa sa maliliit na bilog na tila buto ng isang uri ng prutas. Ayon kay Mamay, ay wag na wag kong huhubarin ng pulseras. Tumango na lang ako at ipinikit ang aking mga mata. Naalimpungatan ako nang sabihin sa akin ni Mamay na malapit na kaming bumaba. Inayos ko na ang aking sarili at bag na dala ko. Isang 2 palapag na bahay ang aming binabaan. Puno ng naggagandahang bulaklak ang paligid ng bakuran. Naisip ko na asinsado na nga si Tia Susan sa buhay.
Maganda ang naging bunga ng pagtatrabaho sa abroad ni Kuya Tony, kaya nakapagpatayo sila ng magandang bahay. Hindi pa man nakakatawag sa gate si Mamay ay bumukos na ang pintuan ng bahay ni na Tia Susan. Bumungad ang nakangiting si Tia Susan. Sumunod kong nakita ang pinsan kong si Kuya Tony. May katabi itong isang maganda at maputing babae. Naisip ko na yun siguro ang kanyang mapapangasawa. Nagyakapan sina Mamay at Tia Susan. Nagmano si Kuya Tony at kasama niyang babae kay Mamay, habang ako naman ay nagmano kay Tia Susan. Napatingin ako bigla sa kamay ng babaeng kasama ni Kuya Tony. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang suot nitong singsing. Pilit kong inalala kung saan ko nga ba nakita ang ganoong itsura ng singsing. Ngumiti ng matamis sa akin ng babae na nagngangalang Liza. Natigilan ako nang makita ko ang mapuputi ngunit maliliit at matutulis na ngipin ni Ate Liza. Sa hindi ko malamang dahilan ay pumasok sa imahinasyon ko ang senaryo na may kagat-kagat itong isang tipak ng karne. Pinakain agad kami ni Tia Liza. Nagpaalam na din sina Kuya Tony at Ate Liza dahil may aasikasuhin silang mahalagang bagay. Sinundan ko na lang ng tingin ng dalawa habang papalabas ng gate. Ibinalik ko ang paningin ko kina Mamay at Tia Susan. Nakita kong nakatingin din pala si Mamay sa papalayong sina Kuya Tony at mapapangasawa nitong si Ate Liza. Pagkatapos namin kumain ay pinagpahinga kami ni Tia Susan. Ngunit mas gusto ni Mamay na makipagkwentuhan kay Tia. Tahimik naman akong nakikinig sa kanila hanggang sa napadako ang kanilang usapan sa kung paano nakilala ni Kuya Tony ang mapapangasawa nitong si Ate Liza. Kapansin-pansin ang bigla ang pananahimik ni Tia Susan sa tanong na yon ni Mamay. Bumangon na ako mula sa pagkakahiga sa sopa at tumabi kay Mamay. Sinulyapan ko si Mamay na bakas ang pag-aalala sa muka habang hinihintay ang sagot ni Tia Susan. Naging magkapinpal pala sina Kuya Tony at si Ate Liza. 3 taon ang inabot ng kanilang pagpapalitan ng sulat dahil nasa abroad noon si Kuya Tony. Dagdag kwento pa ni Tia na sa isang liblib na baryo nakatira si Ate Liza. Noong unang araw na pinuntahan siya ni Ate Liza sa bahay nila, may kasama na itong isang matandang babae. Kinalaunan ay nagpakilala si Ate Liza kay Tia na siya ang kasintahan ni Kuya Tony. May dalang tapa ang mag-ina bilang pasalubong kay Tia. Ayon kay Tia Susan, mabait naman ang mag-ina. Ngunit may kakaiba sa pagkatao ng mga ito. Pinag-aralan niya ang mga kinikilos ng mag-ina habang kausap sa loob ng bahay. Napansin ni Tia Susan ang kakaibang kinikilos ng matandang babae. Nang niyaya niya na kumain ng mga ito, hindi na halos nagalaw ng nanay ni Ate Liza ang pagkain sa plato nito. Dagdag pa ni Tia na malikot ang mga mata ng matanda. Hindi rin ito makatingin sa kanya ng diretso sa mga mata. Kinabahan na si Tia Susan nang minsan siyang pumunta sa bahay ng mga ito. Sinundo siya ni Ate Liza para dumalo sa birthday nito. Alam din ni Kuya Tony ang bagay na yon dahil nakalagay din sa sulat nito kay Tia na sana nga ay makadalo si Tia sa birthday ng kanyang nobya. May pagdadalawang isip man at bahagyang kaba ay napilitan si Tia Susan na sumama nang sunduin na siya ni Ate Liza. Isang gabi bago ang kaarawan nito, unang beses na nakarating si Tia sa bahay ni Ate Liza. Malayo ang baryo na tinitirhan ni na Ate Liza. Masukal ang daan at nakakakilabot dahil sa mapuno at nagmistulang gubat ang daan. Kung ang ibang baryo ay maraming kabahayan at residente, ibang-iba sa lugar ni na Ate Liza. Hindi matatawag na isang baryo ang lugar ni na Ate Liza dahil halos iilan lang naman ang kabahayan na nakita ni Tia Susan. Napansin niya na may mga taong naglabasan sa kani-kanilang bahay. Hindi na nag-abala pang tignan ni Tia ang mga kapitbahay ni na Ate Liza. Nararamdaman niya kasi na wala nang pinagkaiba ang mga ito sa pamilya ni Ate Liza
Sinalubong siya ng mga magulang ni Ate Liza. Unang tingin pa lang ay kakaiba na ang kanyang naramdaman sa mga ito. Kahit nakangiti sa kanya ang mag-asawa ay nakakakilabot ang paraan ng pagngiti at matalim na madali ang pagsulyap sa kanya. Mahahaba din ang kuko ng mga magulang ni Ate Liza. May kakaibang nakaburda sa mga balat nito na hindi niya maintindihan. Natakot si Tia para sa buhay ng kanyang kaisa-isang anak na si Kuya Tony. Hindi rin kaaya-aya ang amoy ng hangin sa lugar at kahit malinis naman ang paligid ng bahay, may lansang naaamoy si Tia Susan. Kahit nabalot ng takot at pag-aalala, kinailangan ni Tia makiharap ng maayos sa pamilya ni Ate Liza. Pinagpahinga muna si Tia ng nanay ni Ate Liza na nagpakilala bilang Lucy. Dinala siya nito sa sala ng bahay. Nagpaalam sandali ito para maghanda ng pagkain. Naiwang mag-isa sa sala si Tia Susan. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa buong sala. Nagtataka si Tia dahil wala man lang siyang nakita na kahit isang litrato ng pamilya sa sala. Maging ang mga kagamitan sa bahay ay iilan lang. Hanggang sa nakarinig siya ng malakas na kaluskos na nagmumula sa labas ng bahay. Dahan-dahang tumayo si Tia Susan para tignan ang bintana. Ilang hakbang na lang ay makikita na niya ang labas ng bintana. Ngunit ikinagulat niya ang biglang tawag sa kanya ni Ate Liza. Nakahanda na ang pagkain sa kusina. Bukod sa kanin at karne, may mga prutas din na nakita si Tia Susan sa mesa. Mukhang masarap ang adobong bagong luto sa mangkok. Napalunuklaway si Tia Susan dahil nakaramdam bigla siya ng matinding gutom. Magkaharap sa mesa ang mag-asawa at nakangiti ang mga ito sa kanya. Sa hindi malamang dahilan ay biglang kumabog ang kanyang dibdib ng malakas. Napansin ni Tia Susan ang magkaparehong suot na singsing ng mag-asawa at nang pasimple niyang sulyapan ang kamay ni Ate Liza, nagulat siya dahil may suot din itong kulay itim na singsing. Malambot at malinamnam ang adobong kinain ni Tia Susan. Sa katunayan ay napadami siya ng kain sa mga oras na yon. Kitang-kita niya ang tuwa sa mukha ng mag-asawa, habang si Ate Liza naman ay tahimik lang na kumakain sa mesa. Habang nagkikwentuhan si Tia Susan at nanay ni Ate Liza, natuon ang paningin ni Tia sa mga ngipin nitong matutulis. May pagkakataon din na bigla itong napapatulala habang kausap niya. Isang itim na aso ang biglang dumungaw sa pintuan ng bahay. Kitang-kita ni Tia Susan ng malagkit na laway na tumutulo sa bibig nito at ang matalim nitong pagtitig sa kanya. Nag-iba ng pwesto si Tia Susan at iniwasan ng tignan pa ang aso. Naputol ang pagkikwento ni Tia Susan nang biglang dumating sina Kuya Tony at Ate Liza. Makahulugan na ang paraan ng tingin ko kay Ate Liza ng mga sandaling yon. Palihim kong pinag-aralan ng kanyang kabuuan. Makapal pala at may kahabaan ng balbon nito sa kamay at paa. Lumabas na ako ng bahay dahil nagkikwentuhan na sina Mamay at Tia Susan. Kasama niya si Kuya Tony at Ate Liza. Pinag-uusapan nila ang mga lulutuin sa makalawa ng madaling araw para sa kasal ng dalawa. Naaliw ako sa magagandang bulaklak sa paligid ng bahay ni Tia. Tuwang-tuwa kong pinagmasdan ng mga paru-paro na dumadapo sa bulaklak, hanggang sa naingganyo akong pitasin ng isang bulaklak para ilagay sa aking tenga. Nang bigla namang may nagsalita sa likuran ko. Si Ate Liza. Nakangiti abang nakatingin sa akin. May hawak itong isang kulay pulang bulaklak ng gumamela. Sinenyasan niya akong lumapit sa kanya. Kinakabahan man dahil nahihiya ako, ay dahan-dahan na rin akong lumapit sa kanya. Inilagay ni Ate Liza sa kanang tenga ko ang bulaklak. Pagkatapos ay inayos niya ang buhok ko. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam ako ng kapanatagan habang katabi si Ate Liza. Niyaya niya ako sa likod bahay. May ipapakita daw siya sa akin. Ayon sa nakita kong kilos ni Ate Liza ay
Kabisado na niya ang pasikot-sikot sa loob at labas ng bahay ni Tia Susan. Isang duyan na nakatali sa magkabilang sanga ng isang malaking puno ang aking nakita. Niyaya ako ni Ate Lisa na umupo sa tabi niya. Sa totoo lang nagtataka ako sa paraan ng pagtrato sa akin ni Ate Lisa. Hindi naman kami ganun magkakilala pero parang malapit na kami sa isa't isa. Nag-umpisa ng iugoy ni Ate Lisa ang duyan gamit ang kanyang magagandang paa. Tumingala ako sa kanya para tignan ang kanyang reaksyon. Napansin ko ang kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Kahit nakangiti siya ay mababakas pa rin na may mabigat siyang dinadala sa kanyang dibdib. Bata pa lang ako, marunong na akong bumasa sa ugali at kilos ng isang tao. At nababasa ko na isang mabuting tao si Ate Lisa. Kahit minsan ay matalim itong tumingin. Namalayan ko na lang na nagkikwento na sa akin si Ate Lisa. Malalim ang mga salitang kanyang mga binibitawan. Hinahayaan ko lang siya. Naisip ko kasi na baka kailangan talaga niya ng isang taong makakausap. Yung taong maaari niyang pagkatiwalaan para mailabas niya ang bigat na kanyang nararamdaman. Nawindang ako nang biglang umiyak si Ate Lisa. Nataranta ako at hindi alam ang sasabihin. Tinanong ko siya kung ano ang kanyang problema at kung paano ba ako makakatulong sa kanya. Ngunit nagpatuloy lang siya sa pag-iyak. Hindi ko nalaman ang sagot sa dahilan ng pag-iyak na yon ni Ate Lisa. Mabilis niyang pinunas ang mga luha sa kanyang mga mata nang makita na palapit si Kuya Tony sa amin. Mabilis na nagbago ang reaksyon ni Ate Lisa. Matamis itong ngumiti kay Kuya Tony na para bang walang nangyari. Nagpaalam si Kuya Tony na may nakalimutan silang bilhin sa bayan para sa kanilang kasal. Sinundan ko na lang sila ng tingin habang palabas ng gate. Naiwan akong nag-iisip sa aking nakita kay Ate Lisa. Napabuntong hininga na lang ako. Naisip ko na baka masyado pa akong bata para pagkatiwalaan ng husto sa mabibigat na problema ng matatanda. Kaya hindi sinabi sa akin ni Ate Lisa ang kanyang pinagdadaanang problema. Kinagabihan pagkatapos naming maghapunan ay naisipan kong magpahangin sa labas ng bahay ni Tia Susan. Nakita kong magkatulong na nag-aayos ng mga dadalhin kinabukasan sa bahay ni Ate Lisa, sina Mamay at Tia Susan. Naalala ko na nauna nang nagpaalam sa kusina sina Kuya Tony at Ate Lisa na magpapahinga na. Maganda ang panahon sa gabing yon. Napakaganda ng paligid dahil sa malamlam na liwanag na nagmumula sa bilog na buwan. Naisipan kong magtungo sa likod bahay. Gusto kong sumakay sa duyan kung saan ako dinala ni Ate Lisa. Medyo madilim sa bahaging yon dahil sa malaking puno na pinaggabitan ng duyan. Malago ang mga dahon sa sanga ng puno. Kaya kung hindi mo kabisado ang lugar, hindi agad makikita o mapapansin na may duyan pala sa bahaging yon. Dahan-dahan akong sumakay sa duyan. Malaya akong napagmamasdan ng kabuuan ng bahay. Mula sa ikalawang palapag ng bahay ni Tia Susan ay biglang namatay ang ilaw sa isang kwarto. Naisip ko na baka matutulog na sina Kuya Tony at Ate Lisa. Napakatahimik ng buong paligid at tanging mga huni ng kuliglig lang ang maririnig sa mga sandaling yon. Kulang-kulang kalahating oras ang lumipas ay nakaramdam na ako ng antok. Nakakatatlong hikab na ako kaya binalak ko nang bumalik sa loob ng bahay nang bigla akong natigilan nang madako ang paningin ko sa ikalawang palapag ng bahay ni Tia Susan. Biglang bumukas ang bintana sa kwarto ni Kuya Tony. Hindi ako maaaring magkamali dahil dalawang kwarto lang naman ang nasa itaas. Nakita ko na nasa bandang yon ang silid ni Kuya Tony. Nangyayain kami ni Tia Susan na ilapag ang mga gamit namin ni Mamay. Hindi ko inalis ang mga mata ko sa bintana. Ilang sandali pa akong naghintay at nag-obserba pero wala namang kakaibang nangyari. Naisip ko na baka naiinitan lang sina Kuya Tony at Ate Liza. Nagpasya na akong tumayo para pumasok sa loob. Subalit nakakaisang hakbang pa lang ako mula sa duyan nang biglang nanlaki ang mga mata ko sa aking nakita.
May tumalon na kung ano sa nakabukas na bintana ng kwarto ni Kuya Tony. Mabilis na tumalon pababa. Ilang hakbang lang ang layo. Ang isang nakakatakot na may malahalimaw na anyo. Inisip ko na baka nananaginip lang ako. Lalo pa at nakatingin sa direksyon ko ang isang nilalang na may mahabang buhok. Nanlilisik ang mga mata at may makapal na balahibo sa muka. Gusto kong sumigaw ngunit hindi ko magawa. Palapit na sa kinatatayuan ko ang halimaw nang may narinig akong tumawag sa akin. Si Mamay, palapit sa akin. Pinapapasok na niya ako sa loob ng bahay. Mabilis na tumalon palayo ang halimaw. Nanginginig ang mga tuhod ko nang lapitan ako ni Mamay. Napansin agad ni Mamay ang kakaiba kong kinikilos. Hindi ko na napigilan ang sarili kong yakapin ng mahigpit si Mamay, na kanya namang ipinagtaka. Paulit-ulit niya akong tinanong kung may problema ba ako. Sasabihin ko na sana ang lahat ng aking nakita nang bigla namang sumulpot sa likuran ni Mamay ang nakadamit pantulog noon na si Ate Liza. Niyayaya na niya kaming pumasok sa loob para makapagpahinga. Hindi ako maaaring magkamali. Sa loob ng kwarto ni Kuya Tony nang galing ang halimaw. Hindi ko magawang tumingin man lang kay Ate Liza. Alam ko at ramdam kong tinitignan niya ako ng mga sandaling yon. Nagpatiuna na akong maglakad sa kanilang dalawa ni Mamay. Nakasalubong namin sa pintuan ng papalabas naman na si Kuya Tony. Napakunot-noo ako dahil hinahanap niya si Ate Liza. Kung ganun hindi nga dumaan sa pintuan ng kanyang silid si Ate Liza. Narinig ko na lang na nagpapaliwanag si Ate Liza. Nakaramdam daw siya ng pagkahilo kaya nagmamadali siyang pumunta sa banyo. At ang banyo na sinasabi nito ay nasa ibaba sa likod bahay. Hindi na ako nag-abala pang lumingon. Dire-diretso na akong umakyat sa hagdan, papunta sa kwarto ni Tia Susan dahil doon kami matutulog ni Mamay. Naabutan ko si Tia Susan na nakaupo sa kama. Nakatingin ito sa labas ng bintana na nakabukas noon. Bigla akong nalito sa aking mga nakita. Naguguluhan ako. Natawag ang pansin niya nang tumikhim ako. Nasa likuran ko si Mamay at alam ko na tatanungin ako nito sa harapan ni Tia Susan. Hindi ko magawang magkwento sa kanila dahil namataan ko mula sa nakabukas ng bahagya na pintuan ng kwarto ni Tia Susan. May isang anino akong nakita na nakatayo sa labas. Nagmamadali akong tumayo at sinarado ang pintuan. Nahuli kong nakatingin pareho sa akin sina Mamay at Tia Susan. Nag-alala ako nang biglang umiyak si Tia Susan. Inalo siya ni Mamay at tinanong kung ano ang dahilan ng pag-iyak nito. Kilala ko si Mamay. Alam ko na tulad ko ay marunong magbasa ng kilos at ugali ng isang tao si Mamay. Sa pagputol-putol na kwento ay pabulong na sinabi ni Tia Susan ang labis niyang pag-aalala sa anak niyang si Kuya Tony. Dagdag pa niya ay may hindi tama sa pamilya ni Ate Liza. At si Ate Liza mismo ay may kakaiba sa pagkatao nito. Ilang beses na nahuli ni Tia Susan na tinitignan siya ng makahulugan ni Ate Liza. Sa ilang gabing pananatili nito sa kanilang bahay, palagi niya itong nakikita sa ibaba ng bahay nila. Kahit hindi naman niya ito nakitang lumabas ng kwarto ni Kuya Tony. Napakuyom ang kamay si Mamay. Narinig ko mula kay Mamay na unang tingin pa lang niya kay Ate Liza. Alam na niya na may tinatago itong kakaibang katauhan. Nagtalukbong na ako ng kumot. Ayoko nang marinig pa ang nakakatakot nilang sasabihin. Subalit hinila ni Mamay ang kumot at pilit akong pinaupo. Galit si Mamay at kung hindi ko sasabihin ang totoo tungkol sa tinatanong niya sa akin, siguradong hindi ko magugustuhan ang susunod niyang gagawin sa akin. Lalo pang umiyak si Tia Susan nang marinig ang aking kwento tungkol sa aking nakita sa likod ng bahay nila. Nasa panganib si Kuya Tony at ganun din kami. Nagmamadali siyang lumabas ng pintuan papunta sa kwarto ni Kuya Tony. Sunod-sunod na katok ang ginawa niya ay ilang sandali lang ay nagbukas ang pintuan ng kwarto. Nakita kong lumabas si Ate Liza. Nakapantulog pa rin ito.
Tinanong ni Tia Susan kung nasaan si Kuya Tony. Lumabas naman agad si Kuya Tony sa pintuan. Nakasimangot ito at mukhang galit. Nag-usap silang mag-ina habang nakikinig lang sa gilid si Mamay. Nagulat ako maging si Mamay nang marinig ko ang sinabi ni Tia Susan. Pinagpapaliban muna niya ang kasal ni na Kuya Tony at Ate Liza. Kitang-kita ko ang pamumutla ng mukha sa galit ni Ate Liza, habang pagkagulat at pagkabigla naman ang mababakas sa mukha ni Kuya Tony. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakapansin sa biglaang paghaba ng kuko ni Ate Liza. Nagmamadali niyang itinago sa likod niya ang kanyang kamay. Sa kasamaang palad ay hindi pumayag si Ate Liza sa sinabi ni Tia Susan. Magagalit ng husto ang kanyang mga magulang sa oras na hindi natuloy ang kanilang kasal ni Kuya Tony. Dahil sa galit ay napasigaw si Tia Susan. Tinanong niya ng diretso si Ate Liza kung ano ba ang tunay nitong katauhan. Gulat na gulat si Ate Liza. Ganoon din si Kuya Tony sa tanong na yon ni Tia. Nagbago bigla ang aura ng mukha ni Ate Liza. Muli ay naging maamo ito. Nawala ang kanina lang galit na galit nitong aura. Tuluyan nang nagalit si Kuya Tony kay Tia Susan. Umiiyak na si Ate Liza at kung susuriin ay tila na ito isang bata na inapi. Dahil malakas na itong humahagulgol sa harapan ni na Kuya Tony at Tia Susan. Sinarado na ni Kuya Tony ang pintuan ng kanyang kwarto. Hila-hila naman ni Mamay si Tia Susan papasok sa kanyang kwarto. Pagkapasok sa loob ay narinig ko na sinabi ni Tia na isang aswang ang mapapangasawa ng kanyang kaisa-isang anak. Pinalakas ni Mamay ang loob ni Tia at nangako ito na siya ang bahala sa pamilya ni Ate Liza. Hindi ko maunawaan ang mga sinabi ni Mamay. Alam ko na may pinaplano siya kaya lalo pang nadagdaga ng kabang aking nararamdaman ng mga sandaling yon. Araw ng kasal ni na Kuya Tony at Ate Liza. Maaga pa lang ay tapos nang magluto si na Mamay. Madaling araw pa lang ay nakarating na kami sa bahay ni na Ate Liza. Ganun na lang ang pagkagulat namin ni Mamay nang makita ang nanay ni Ate Liza. Dahil ang matandang babae na nakasakay namin sa barko at nakasabay kumain sa karinderya ay ang nasa aming harapan. Tulad namin ay nagulat din ang matandang babae. Nakilala niya ako. Bahagya siyang ngumiti sa akin. Ako naman ay nanatiling seryoso dahil hindi pa rin ako makapaniwala. Nag-usap saglit si Tia Susan at Nanay Lucy. Hindi pumayag ang pamilya ni Ate Liza na sa isang simbahan gaganapin ang kanilang pag-iisang dibdib ni Kuya Tony. Kaya ang pari na lang ang pupunta sa kanilang bahay. Ilang sandali pa ay may 3 lalaki ang dumating. Mula sa kinauupuan ko ay tanaw ko ang isang may edad ng pari. Sinalubong ang mga ito ni na Ate Liza at Kuya Tony. Hindi magawang lumapit sa pari ng mga magulang si Ate Liza. Naghanda agad ng pagkain ng mga magulang ni Ate Liza para sa pari at 2 pa nitong kasama. Pagkatapos kumain ay tahimik na nagmasid sa paligid ng pari na nagngangalang si Father Nicolas. Habang abala naman ang lahat sa pag-aayos ng mga handa. Hindi rin nakaligtas sa paningin ko ang hindi pagiging komportable ng mag-asawa ng mga magulang ni Ate Liza. Dahil nasa paligid lang nila si Father Nicolas. Nilapitan ni Mamay si Father Nicolas. Nakita kong tumalim ang mga mata ni Ate Liza kay Mamay. Ganon din ang mga magulang nito. Si Kuya Tony naman ay sunod-sunuran lang sa bawat sabihin ni Ate Liza. Hanggang sa oras na para sa seremonyas ng kasal, bawat kapitbahay ni na Ate Liza ay kitang-kita ko ang bahagyang pagkabahala sa mangyayari. Malayo ang distansya nila kay Father Nicolas na para bang mga takot sa pari. Samantala, para namang pinagsakluban ng langit at lupa ang mukha ni Tia Susan. Kabado si Tia. Alam ko. Ngunit bago pa matapos ang seremonyas ng kasal, ay biglang nagsalita si Mamay. Naglingunan ng lahat kay Mamay na noon ay nakatayo sa likuran ni na Ate Liza at Kuya Tony. Ayon kay Mamay bilang mapapangasawa ng kanyang pamangkin,
ay karapatan ni Kuya Tony na malaman ng tunay na pagkatao ni Ate Liza. Nagbulungan ng mga tao sa paligid. Biglang namula sa galit ang mga mukha ng mga magulang ni Ate Liza. Ang matandang si Nanay Lucy ay nagalit at ang tanong nito kay Mamay, bakit sinisira nito ang kasal ng kanyang anak? Nagkaroon ng komosyon sa paligid ngunit hindi nagpatalo si Mamay. Sa harapan ni Father Nicolas ay nakitang si Mamay na winisikan ng holy water ang paligid. Ganoon din sina Kuya Tony at Ate Liza. Ngunit biglang nagwala sa galit ang ama ni Ate Liza. Pinalalayas nito si Mamay dahil malaking abala ang gustong mangyari ni Mamay. Nakisali na rin si Tia Susan. Ibinulgar niya sa lahat na nakita niya si Ate Liza ng ilang beses sa iba nitong katauhan. Nag-umpisa ng magwisik ng holy water si Father Nicolas sa paligid. Biglang tumayo mula sa pagkakaupo si Ate Liza at nagmamadaling lumapit sa kanyang mga magulang. Susunod pa sana si Kuya Tony kay Ate Liza ngunit pinigilan na ito ni Father Nicolas. Ang panlilin lang sa kapwa ay hindi tama dahil ang kasal ay isang sagrado at habang buhay na sumpaan ng dalawang taong tunay na nagmamahalan. Ayon kay Father Nicolas, kapag may halong panluloko ang isang kasal ay hindi ito matatawag na sagrado dahil magiging habang buhay na tanikala ang mararanasan ng taong biniktima. Kaya dapat lang na patunayan ng pamilya ni Ate Liza na hindi totoo ang binibintang sa kanila ng nanay mismo ng ikakasal. Dinasalan ni Father Nicolas si Kuya Tony. Pagkatapos ay winisikan ito ng holy water. Panay iyak ni Ate Liza. Nakikita ko na tunay ang pagmamahal niya kay Kuya Tony. Mas nananaig lang sa kanya ang takot sa kanyang mga magulang. Naaalala ko ang sandali na nakita kong umiiyak sa duyan si Ate Liza. Alam ko na yun ang kanyang pinoproblema. Hanggang sa natapos na ang dasal ni Father Nicolas para kay Kuya Tony. Dahan-dahang tumayo si Kuya Tony. Pagkatapos ay tinignan nito si Ate Liza na parabang isang kakilala lang. Lalo pang humagulgol si Ate Liza dahil niyayaya na ni Kuya si Tia Susan na umuwi. Walang nagawa ang pamilya ni Ate Liza nang kusa ng umurong sa kasal si Kuya Tony. Napag-alaman na nasa ilalim lang ng lumay upang gagayuman ng isang aswang si Kuya Tony. Kaya naging sunod-sunuran ito kay Ate Liza. May dumating na mga pulis sa bahay ni na Ate Liza. Sadyang kinausap na pala ni na Mamay at Tia Susan ng mga ito bago pa kami pumunta sa kasalan. Kaya naman malaya kaming nakaalis kasama si Father Nicolas at dalawa pa nitong kasama. Sa bahay ni Tia Susan tumuloy ang pari. Narinig ko ang pag-uusap nila na kailangan makaalis agad si Kuya Tony pabalik sa abroad para hindi na muling guluhin ni Ate Liza. Samantalang walang tigil sa pag-iyak si Ate Liza sa kanilang bahay dahil sa kahihiyang dinanas. Nawala din ng biglaan sa kanya ang lalaking natutunan na niyang mahalin. Sayang kung naging tapat lang sana siya umpisa pa lang ng kanilang naging relasyon at nasabi niya ang tunay niyang pagkatao. Baka natanggap pa siya ni Kuya Tony. Pero huli na ang lahat. Magiging malaking aral na lang kay Ate Liza ang lahat na piliin palagi ang magpakatotoo sa sarili sa lahat ng pagkakataon. Nagpaalam na kami ni Mamay kina Tia Susan at Kuya Tony. Malaking pasasalamat ng mag-ina kay Mamay sa ginawa nitong pagligtas sa tiyak sanang pagdurusa habang buhay ng aking pinsan na si Kuya Tony. Habang nasa biyahe kami pauwi sa amin, ay palihim kong pinagmasdan si Mamay. Tulog na tulog siya sa upuan. Napangiti ako dahil hinahangaan ko si Mamay ko sa pagiging matapang nito na ipaglaban ng tama kahit nasa kritikal na sitwasyon. Marami akong natutunan sa pagdalo namin sa kasalan na napurnada dahil sa panlilin lang ng taong dapat sana ay sa umpisa pa lang naging tapat na sa taong minamahal at makakaisang dibdib. Magandang araw po Kuya Eric.